Dito mga kaparmers, napakarami ng tambis. Ayan o, parang Christmas tree. Dito sa ilalim, napakarami yung nahulog. Pupunta tayo sa ating mini farm. Pasalubong ito sa ating mga alaga dahil favorite ito ng ating mga heritage chicken. Dito sa probinsya mga kaparmers, sagana pagkain ng tao, pagkain ng ating mga alaga. Sarap nito kung mayroong asin. Daming bunga mga kaparmers, unlimited. Maliit na puno ito. Doon sa kabila yung napakarami, mamaya ipapakita ko. Dami oh. Ito pa. Ayan yung kanyang puno. Ito talaga yung grabe. Kaso medyo may kataasan. Napakaraming bunga. Ayan mga kaparmers. Dami oh. Nandito yung pinaka farm ni Konsihal kay Kuya Niknek. Wala siya dito. Nandun siguro sa barangay hall. Yung kapatid ng ating mga alaga nandito. Ayan oh. Yan po yung kapatid. Yung pinili ko, itim. Kasi kung itim yan lahat mga kaparmers, kukunin ko. Kasi gusto ko lahat puro itim. Yan o, tataba. Yung akin kasi, kinokontrol ko sa pagkain. Kasi ayaw ko ng sobrang taba. Pag sobrang taba, maaaring magka-problema sa kanyang pagbubuntis. Yung nanay kasi nito, nagkaroon ng almoranas. Kaya, walang ibang pwedeng gawin. Hindi na pwedeng manganak dahil posibleng mabaliktad yung kanyang ari. So ang ginawa, kinatay. Nandun nakalagay sa una yung inahin na itim ang kulay. Siguro mga nasa 70 to 80 kilos na yan. Yung ating mas maliit ng konti dahil nga kinokontrol natin yung pagkain. Kailangan pagdating sa inahin, kontrol yung pakain. Tara, tuloy tayo. Dami mga kaparmers, isang malaking nigo. Enjoy yung ating mga alaga nito. Wow. Wow. At napadaan muna kami dito sa aking flower shop. Pasalubong ko sa aking asawa. Napakatamis na tambis. Alay ko para sa'yo. Tutuloy niya ako kami. Paano? Bakit mga Jollibee yung mga nasa inquire mo? Mayroon mag-o-order mga kaparmers. Car trunk surprise. Bucket of Jollibee, Pizza Hut. Then i-deliver sa Father's Day. Kaya sa mga misis dyan, ang tatay at asawa nyo, huwag nyong kalimutan sa Father's Day. Napakainit. Malaking kahoy oh. Pwedeng gawing furniture. Ang ganitong kahoy ba na patay na, nandito sa gitna ng ilog, pag kinuha ba ito ay may kaso ho ba ito? May problema sa gobyerno? Pa-comment naman sa mga nakakaalam. Laki oh. Gandang gawing furniture para dun sa ating triangle house. Tibay na yan. Hindi basta-bastang masisira yan. Laki ng puno oh. Ayan yung kanyang mga ugat. Lalaki. Sinubukan na ngang sunugin pero hindi pa rin naging abo lahat. Nandun si Brad nag-aantay. Magandang drift food.
Pero hindi ito ngayon ang ating pakay. Diyan ka muna. Magandang maghugas dito dahil dumadaloy ang tubig, mga kaparmas. Malapit lang ito sa ating bahay, doon sa ating triangle house. Bago natin ibigay sa ating mga alaga, kailangan malinis. Ang sarap maligo. Marami yung mga naliligo dito sa ilalim ng tulay. Nagiinuman. Mayroong mga bahalinang dala, kani-kanilang baon. Dahil napakainit ng panahon. Kaya ang sarap tumambay dito. Kani-kanilang mga pamilya ang bawat dala dito. Kaibigan, ganun ang buhay probinsya. Pero kami, naghugas lang kami ng tambis para sa ating mga alaga. So, let's go mga kaparmers. At mag-aalas 12 na. 11:14 na siguro. At kakain na rin tayo. Itong tulay na ito, hindi na halos madaanan. Alam niyo kung bakit? Dahil sira na yung mga puno. Nalagay siguro sa malita yung ibang budget. Kaya nagkaganyan. Mga light vehicles na lang ang pinapayagan makadaan dyan. Nilagyan na ng bakal para yung mga truck hindi makakadaan. At dito sa mga buhangin na ito na inyong nakikita, marami yung naglalaway. Alam nyo ba mga kaparmers? Ang halaga ng buhangin na ito at maliliit na bato ay milyon-milyon. In-stop, hindi na inaproban ang kanilang papel sa pagkukuha dito, pagmimina ng buhangin dito sa part ng tulay na ito. Kaya marami yung naglalaway. Hanggang tingin na lang sila sa buhangin na sana kinukuha nila at hinahakot, binibinta, milyon-milyon ang kinikita nila, samantala maraming tao ang pwedeng masira ang kinabukasan. Nandun sa taas yung ating motor, mga kaparmers. Nandun na si Brad. Nakita nyo naman kung gaano kalaki yung ilog na ito. Ang ilog na ito, marami na ang buhay, ang kinain. Nawala ng buhay, baka, kalabaw at may tao. Dahil pag bumabahaw ito, hindi lang malaki, napakalaki. Kita nyo naman, grabe ang lawak ng bahaw. Bago yung ating mga alaga, mga kaparmers, dahil nagugutom na ako. Tayo muna. Walang lasa. Hindi ko malasahan.
Dami. Hindi ko malasahan mga kamarmes. Kailangan hinahawakan mo talaga. Patingin niya kung kumakain kayo nito. Wow. Yan ang gusto ko sa inyo. Unti-unti nilang kakainin yan mga kaparnos. Kayo nang bahala. Kakain yan. Snack sa ating native pig. Kumakain nito. Buti pa yung ating mga alaga. May umagahan na, may snack na. Samantala yung may-ari, kape lang at tubig at saka tinapay muna. So ngayon dahil malapit na ang alas 12, tayo muna yung uwi at makakain. Siyempre, di ba? Sipag di brado. Yung matataas na talahib dito, nilinis niya. Yung kanyang tanim na okra, namulaklak na. Ayan, namulaklak na. Sa part na ito, makikita nyo, grabe yung taba. 1, 2, 3, 4. Ang taba. Ito dito, okay din naman ang tubo. Pero ayun talaga yung napansin ko, sobrang taba. Yung ating giant papaya na gustong paramihin, ay nako po, mga kaparmers. Ito na, o siya. Makakapagtanim tayo. Marami na yung tumubo. Ayun. Kahit 50 puno lang, ayos na. Marami na yan pagkain ng ating mga alaga, pagkain ng tao. Pag marami talaga, pangbenta syempre. Nakita nyo naman ng ating binuksan, ang lalaki ng pinanggalingan nito. Brad! Isuyo ka mamaya, Brad, ha? Diligan mo? Itong walang tumubo na seedling cup, baunan mo, marami pa dyan. Baka sakaling makahabol pa. Uwi muna tayo at makakain. Uwi muna kami at babalik kamayang alas 2 para sa mga iba pang mga gawain dito sa ating
Munting Farm. So, paano? Have a great day mga ka-farmers. God bless.